Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang ginang na ipinaglaban ang kanyang pag-ibig. Siya ay si Patty. "12 years na kaming kasal ni Benji. 2 ang aming anak. 4 years na kaming kasal nung maisip niyang magtrabaho sa abroad. Naging mahirap yon para sa akin. Pero nung tumagal, nasanay na rin ako. Lalo na nang payagan niya akong muling magtrabaho." Mano po, inay? Ay, dumating ka na pala, anak. Ba, mukhang masaya ka. Talagang masaya po ako kasi meron na akong bagong trabaho. Ha? Ay, salamat naman. At may nangyari din sa pag-apply mo ngayon. Sinabi ko naman po sa inyo, di ba madali ako makakahanap ng trabaho. Kaya nga, hindi ako natakot mag-resign doon sa dati kong pinapasukan. Ay, oo nga. Kaya lang, pang-anim na kumpanya mo na ito, anak. Hindi ka malamang abutin ng 2 taon sa isang kumpanya. Alam niyo naman ang dahilan kung bakit, hindi po ba? Oo, natutuwa naman ako. Dahil napagtagumpayan mo ang mga pagsubok na dumating sa iyo. Kaya lang, paano kung dyan sa bago mong trabaho ganun uli ang mangyari? Pati, uwian na. Bakit hindi ka pa nag-aayos ng table mo? Mauna ka na, Celine. Tatapusin ko lang itong report na ibibigay ko bukas kay Sir Ador. Go naman. You can do that tomorrow morning. Hapon pa naman yung kailangan Tatapusin ko na ngayon. Para wala na akong problema bukas. Sobra kang masipag, ha? Kaya tuloy pati si Sir Ador. Impressed na impressed sa'yo. Ha? Oo, totoo yung sinasabi ko. In fact, niyayaya niya tayong magmerienda ngayon. Ha? Kaya halika na, magligpit ka na. Hello, Han. Natanggap ko na yung gift mo. Maraming salamat, ha. I love you. I love you too, Han. Sana wag ka magbago. Oo rin. Sana huwag ka magbago. At sana rin sa mga susunod na wedding anniversary natin. Kasama ka na namin ng mga bata. Kasi miss ka na namin. Darating din ang panahon yun. Pero ngayon, samantalahin muna natin ang mag-ipon. Para sa future natin. Okay. Oh, Han, mag-iingat ka lagi dyan, ha? Huwag mong kalilimutan na lagi manalangin. Dahil lagi ka rin naming pinagdadasal dito. Wow! Ang ganda po ng kwintas na to, Sir Ador. Ang mahal nito. Para sa iyo yan, Patty. Ano po? Pero sir, ang mahal ho nito. Higit pa riyan, ibibigay ko. Basta para sa iyo. Oh, Sir Ador. Didiretsuhin na kita. I like you so much. Pero sir, meron na po akong asawa. At mahal ko po ang asawa ko. Wala naman siya rito. Wala siya sa oras na kailangan mo. At hindi ka nakatitiyak na wala siyang iba sa bansang kinaroroonan niya. So bakit ka magpapakatapat sa kanya? Mahal ko po ang asawa ko, sir. At naniniwala ako doon. Kung wala na ho kayong sasabihin, lalabas na ako. Pasensya na po. Hindi ko matatanggap ang proposal niyo. Pati yung kwintas na yan. Sige po. Matigas ka, Patty. Kung sabagay, mas gusto kong ganoon. Mas may challenge. Sa susunod natin pag-uusap, titiyakin ko na magiging akin ka na. Ay, dapat kinuha mo yung alahas
Celine, hindi pwede. Di kung tinanggap ko yun, iisipin ni Sir Ador. Gusto ko rin makipagrelasyon sa kanya. Oh, wala namang masama doon ah. Oh, yung Celine naman eh. Ang mga lalaki nga nagkakaroon ng relasyon sa iba. Kaya okay lang. Kung maging ganun din tayo. Pero hindi ko talaga kayang gawin yun. May takot ako sa Diyos. Para mo naman sinabing wala akong takot sa Diyos. Pati nagpapakatotoo lang ako. Ang yaman ni Sir Adorno. Swerte ka. Dahil nagustuhan ka niya. At mahal ko si Benji. Hindi ko magagawang magtaksil sa sinumpaan namin. Oh, Nelson, bakit saglit lang kayo nag-usap ng misis mo? Hindi kami nagkausap. Wala siya? Oo. Hindi ko makontak ang cellphone niya eh. Kaya ang anak kong panganay ang tinawagan ko. Saan daw nagpunta? Ewan. Hindi rin nila alam eh. Naiinis nga ako. Dahil sabi ng panganay ko, madalas gawin yun ng nanay nila. Naghihinala tuloy ako ng hindi maganda. Nelson, pag-usapan niyo na maayos ang problema. Huwag daanin sa init ng ulo. Kayo ba ni Patty, ganun din? Sa kabutihan palad, hindi. Maayos ang komunikasyon namin mag-asawa. Hindi na kami basta nagtatawagan. Nagtitext at nagchat-chat din kami. Sir Ador, nasaan na po yung mga kasama natin? Sabi ni Celine, pupunta rin sila dito sa condo nyo dahil nga birthday nyo. Pinasabi ko lang yun sa kanya para magpunta ka. What? Niloko niyo ako? Kinasabot niyo pa si Celine? Kasi nga, hindi ka makakuha sa Santong Dasalan. Kaya ngayon, kukunin na kita sa Santong Paspasan. Sigo niyo ako. Ang sama niyo talaga. Sayang lang pinag-aralan niyo. Hindi kayo marunong gumalang at respeto sa babae. Kahit ano pa ang sabihin mo, wala ka nang magagawa. Magiging akin ka na ngayon. Sabi nang bitiwan mo ako. Sinibab mo ko. Kailangan makalis ako dito. Bakit ka umiyak, Pati? Ano nangyari sa iyo? Si Sir Ador. Yung pinuntahan mo sa kondo dahil birthday niya ikamo? Oo, nagpunta kasi ako doon dahil sabi niya dadating din yung mga office mate ko. Hindi naman pala. Nagsinungaling siya. Ano? Niloko ka niya? Opo. Pagdating ko doon, kaming dalawa lang yung naroon. Ang sama talaga niya. Anong ginawa niya sa iyo, anak? Sabihin mo! Magre-resign na ako sa kumpanyang yon. Ayoko na! Papatayin ko sila. Papatayin ko sila, mga walang iya sila! Nelson, huminaong ka. Bakit ka ba nagkakaganyan? Sino ba nakaaway mo? Sumulat sa akin ang panganay ko. Napakasakit ang sinabi niya sa akin, Benji. Bakit? May nangyari ba sa misis mo? Iniwan niya sa nanay ko mga anak namin. Sumama siya sa ibang lalaki. Oh, Diyos ko. Hindi nakatiis ang walang niya akong asawa. Ganun para naman sa kanila pagsisikap ko. Papatayin ko sila pag-uwi ko ng bansa. Wag mong gawin yan, Nelson. Papatayin ko sila. Pare, alalahanin mo na lang ang iyong mga anak. Mas kailangan kanila ngayon. Napakasakit, Benji. Hindi mo lang alam. Naalala ko tuloy ang asawa ko. Mabait ang asawa mo, pare. At sapat sa'yo. Hindi katulad ng misis ko. Pero kailangan ingatan mo pa rin, pare. Ingatan mong yung pamilya. Para huwag mawasak.
Sinadya ko talagang sorpresahin ka, mahal. O ano, kumusta ka na ngayon? Nag-alala ko nang sabihin mo sa akin na masamang ginawa sa'yo ng boss mo. Nag-resign na ako doon, Han. At saka wala na rin akong plano magtrabaho pa. Kasi yung unang 5 kumpanya pinasukan ko, may mga nanligaw sa akin, kaya nag-resign ako. Tapos ito pang pang-anim, ang pinakamalala. Pinagtangkaan akong halain ng boss ko, kaya nga ayoko nang maulit pa yon. Kaya hindi na ako magtatrabaho pa. Dito na lang ulit ako sa bahay. Han, salamat. Ipinaglaban mo sa tukso ang pag-ibig natin. Tama yun, Han. Tulungan mo na lang ako sa plano kong buksang business. You mean? Hindi ka na babalik sa abroad? Oo. Ayoko matulad kay Nelson na hiniwalayan ng asawa. Ayoko masira ang pamilya natin, Han. Oo, salamat naman. Salamat at naisip mo yan. Promise, ibubuhos ko ang lahat ng nalalaman ko para matulungan ka sa magiging business natin. Hindi na nga nag-abroad pa si Benji. Sinikap na lamang naming palaguin yung aming mga naipon. Nakontento na kami sa biyayang binibigay ng dakilang lumikha. Awa ng Diyos, kahit wala siya sa abroad, maginawa pa rin ang aming buhay. At mas maligaya rin kami ngayon. Ako po si Patty, at ito ang aking buhay. Ang tukso ay mapagtatagumpayan kung matatag na lalabanan. Mga nagsiganap, Baynard Landicho, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Patty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong technical Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig nyo ngayon ang kasaysayan ng isang ginang na halos mawala ng pag-asa. Siya ay si Alona. Si Robert ang una kong pag-ibig. At dahil mahal na mahal ko siya, nagpakasal ako sa kanya. Kahit hindi pa ako nakakatapos ng kolehiyo. Salamat na lamang at sa kabila ng lahat, pinag-aral pa rin ako ni inay. Subalit, isang masakit na pangyayari ang naganap sa amin. Alona, anak. Ay, Tama na yan. Ang dami mo nang nainom. hayaan niyo lang ako. Gusto kong malimutan ang ginawa sa akin ng walang iya ko. Asawa. Kapag nagkasakit ka, lalo ka lang pagtatawanan ni Robert at ng babae niya. Lalo na pag nawala ka. Napakasakit. Wala akong alam na pagkukulang ko sa kanya para ipagpalit ako sa malandip pala naming kumare. Kalimutan mo na ang lalaking yon. Ibuhos mo ang iyong oras sa iyong trabaho at sa anak mo si Lexie. Madaling sabihin yan, pero ang hirap gawin. At anong gusto mong mangyari? Ang mawala ka dito sa mundo, ganon? Anak, kapag nangyari yun, makapagpapakasal na si Robert at ang kabit niya. At siya, kukunin din niya ang inyong anak. At baka pag malupitan pa ng kabit niya ang anak mo. Hindi ako makapapayag na mangyari yun kay Lexie. Hindi. Kaya nga, maging matatag ka. At huwag kang patalo sa kabiguan mo.
para sa aming magandang manager. Oh, 3 red roses. Ah, bakit mo ako binigyan nito, Conrad? Naliligaw ka ba sa akin? Oo. Noon pa, may damdamin na ako sa iyo. Pero binata ka. Samantalang ako may asawa at anak na. Niloko ka niya. Pinagtaksilan. At ilang taon na rin kayong hiwalay. Kung bibigyan mo ko ng chance, handa akong maging mabuting asawa sa iyo. At ulirang ama naman sa iyong anak. I'll never hurt you. Conrad. So please, Alona, give me a chance. Oh, eto pa ang kanin at ulam, Fredo. Salamat po, Nay. Masarap itong luto nyo, ha? Hindi ako nagluto niyan. Ang bunso mong kapatid, si Alona. Galing ako doon kanina sa kanila. At ayan, pinadalan nga tayo ng ulam. Kumusta naman ho siya? Maayos naman. Siguro nga si Conrad ang para sa kapatid mo. Nakita mo naman, 3 taon na silang nagsasama. Pero masaya pa rin sila ni Alona. Ganun ba? Kain pa. Kung ganun ho, talagang wala siyang alam. Ha? Bakit? May alam ka bang masamang ginagawa ang bayaw mo? Si Conrad, Nay, Oh. tulad din siya ni Robert. Papaero din siya. Ano? Totoo pong sinasabi ko. Pinagtataksilan ni Conrad ang aking kapatid. Walang niya ka, Conrad! Walang niya ka! Walang niya ka talaga! Walang niya ka! Alona, ano ka ba? Ba't ba bigla ka na lang nananakit? Sabi mo sa akin, bigyan lang kita ng pagkakataon, hindi mo sasaktan ng damdamin ko. Hindi mo ako pagsataksilan. Talaga namang hindi ah. Sinungaling ka! Ano ba? Alona! Alam ko na ang lahat! Dahil ang babae mo, kaopisina ng Kuya Fredo ko! Ano? Teka, let me Bakit mo explain. nagawa sa akin ito? Ano mo magkukulang ko sa'yo, ha? Sabihin mo! Oh, Lexi, ano bang nangyari? Bakit pinapunta mo agad ako dito sa inyo? Lola Tonya, Oh. naapoy po ng lagnat si Mami. Ha? Pinaiinom ka po siya ng gamot sa lagnat pero ayaw naman po niya. Ano? Kaya nga po tinawagan ko na kayo. Ay, pambihira yung mami mo. Oo. Si Carlo, anong ginagawa? Napatulog na po ng yaya niya. Lola, nag-aalala po ako kay Mami. Ay, Siguro po kaya siya nagkakaganon. Sobra siya nasaktan sa ginawa ng daddy ni Carlo. Lola, tulungan po ninyo Mami ko. Alona, kumusta na pakiramdam mo? Kuya, anak naman. Lakasan mong loob mo. Tama si Nay. Alalahanin mo, 2 ng anak mo ngayon. Nahihirapan ako, Kuya Fredo. Inay. Bakit ba lagi na lang ako niloloko ng mga minamahal ko? Hindi naman ako pangit para paglaruan nila. Naging tapat din ako. Kapatid, wala sa iyong diferensya. Ay, Nakakaya mong sabihin, may mga kabaro ako na hindi marunong makontento. Kahit na nga lahat, ginawa mo na para sa kanila. isipin mo na lang na kailangan ka ng mga anak mo, Alona. Para
Makayanan mo ang pinagdaraanan mo ngayon. Ang kutsilyong ito. Ito, matatapos sa mga paghihirap ko. Paalam, mga anak ko. Patawarin niyo ko. Mahina ako. Kaya tatapusin ko na ang kahinaan at paghihirap ko. Akin ang kutsilyo niya! Lexi! Anong kutsilyo? Hindi po! Hindi ko ito bibitiwan! Akin na sa amin yan! Lexi! Sugatan ka! Nadugo ang mga kamay mo, anak! I'm sorry. I'm sorry. Hindi ko na sadyang masugatan ka. Hindi po ba? Masukatan ako. Basta wag lang po kayo mawala sa amin ni Carlo. Kung mawawala po kayo, isama niyo na rin kami. Anak ko. Hindi po namin kayang mabuhay na wala kayo, Mami. Doon ho kayo matutulog kina Alona mamaya, Nay. Oo, anak. Walang kasama ang mga pamangkin mo. Ayaw kasi ng kapatid mo na yung katulong lang ang kasama ng mga apo ko. Bakit ho? Nasaan ho ba si Alona? Papunta siya ng Baguio. 2 days daw siya doon. May conference. Hindi nga lang maaaring isama yung mga bata, kaya ayun, kinausap niya ako. Mabuti na lang ho. At nagbalik din ang siglay niya sa buhay. Oo nga, anak. Pinagpapasalamat ko yun sa Diyos. Naniniwala ako ngayon na mas bibigyan na niya ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Talaga, Carlo? May award ka uli sa graduation nyo? Siyempre ate, mana ako sa inyo matalino. Yabang mo, ha? Totoo lang ang sinasabi ko. Oo na. I'm sure matutuwa si Mami pagdating niya dahil sa good news mo. Yun naman talaga ang gusto natin, di ba ate? Ang mapasaya si Mami. Oo, Carlo. Dahil isa siyang mabuting ina. Sa kabila ng mga kabiguan niya, sinikap pa rin niyang maitaguyod tayo. Gusto mong doon muna ako sa bahay niyo, Alona? Opo sana, inay. Bakit? Yung mga apo niyo, sinasama ako magbakasyon sa Japan. Oh, ay talaga. Opo. Nagulat nga ako nung sabihin nila yun sa akin kagabi. Ilang araw kayo doon? 1 linggo. Oh, sige. Ay, napakapalad mo talaga sa mga apo ko. Mula nang magkaisip sila, hindi ka nila binigyan ng problema. Totoo po yun. Pawang karangalan at kaligayahan ang ibinigay nila sa akin. Lalo na si Lexi. Iniligtas niya ang buhay ko nung nagtangka ako magpakamatay noon. Alam niyo, Nay, Oh, kontentong-kontento na ako sa buhay ko ngayon. Wala man akong asawa. Meron naman akong mapagmahal na mga anak. May pamilya na ngayon si Lexi at tanging si Carlos na lamang ang aking kapisan. Ganon pa man, hindi sila nagbabago sa pagmamahal at paglingap sa akin. Gusto ko lang sanang tawagan ng pansin ang mga magulang na nakikinig. Kahit mabigo kayo sa pag-ibig, huwag niyong pababayaan ang inyong mga anak. Dahil sa inyong kabiguan, sila ang inyong kaaliwan. Ako po si Alona at ito ang aking buhay. Lahat ng kalungkutan ay may katapat na kaligayahan. Maging matatag ka lamang sa pagtitiis.
Mga nagsiganap, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Junel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Alona. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isang kwento ang ating mapapakinggan. Kwento ng isang babaeng handang panindigan ang binitiwang pangako sa altar sa kabila ng pagkawala ng pag-ibig ng asawa. Siya ay si Jade. Sa loob ng 5 taon bilang magnobyo at nobya ay ipinaramdam sa akin ni Clyde kung gaano niya ako kamahal. Kaya't nung yayain niya akong magpakasal, walang pag-aalinlangan ko itong tinanggap ng buong puso. Ngunit magmula nang ako'y mabulag, tila yata ang pangako na binitiwan niya sa akin sa harap ng altar ay unti-unti niyang binibigo. Clyde, tinatanggap mo ba si Jade na maging kabihag ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginawa, sa sakit man o kalusugan, gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Mother. Pinakikinggan na naman ni Jade ang video ng kasal namin. Hindi ba siya nagsasawa? Mahal, ikaw na ba yan? Bakit ba nagsasanay ka magsaksak ng telebisyon mag-isa? O paano kung makuryente ka? Bulag ka na nga, gusto mo pa yata mabalda. Wala kasi akong magawa. Tsaka hindi mo rin naman ako kinakausap. Ayaw lang kitang abalahin. Huwag kang mag-alala sa akin, mahal. Nag-iingat naman ako. Tsaka tingnan mo, sanay na akong Napakakulit mo. Hindi ka marunong makinig sa akin. Kaya ka napapahama. Sorry. O siya nga pala, kumain ka na ba? Nagluto na ba si Manang? Mahal, asan? Ma'am, umalis na po si Sir. Wag po kayong mag-alala. Kumain na po siya. Hawakan ko ang kamay mo, Ma'am, ha? Akayin kita. Kain ka na po. Hindi man lang niya ako sinabayan kumain. Anong oras na kaya? Bakit wala pa rin si Clyde? Ay, teka nga, pupuntahan ko si Manang. Nasaan na ba yung tungkod ko? Yes, sir. Nakauwi na ako. Salamat sa treat, ha? Kaya mo, next time ako naman. Mahal, andiyan ka na pala. Sinong kausap mo? Jade, gabi na. Ba't hindi ka pa natutulog? Hinihintay kasi kita. Oh, how's your day? Kumain ka na ba? Isang hug naman dyan, mahal. Oh. Pwede ba? Pagod ako. Matulog ka na. Pumasok ka na sa kwarto. Teka, ako lang ba? Hindi mo ako tatabihan? May gagawin pa ako. Parang andalas naman ata nito, mahal. Ano ba nangyayari? Pinagabi ka na ng uwi. Hindi mo na ako tinatabihang matulog. Pati sa pagkain, hindi mo na rin ako sinasabayan. May nakalimutan ba ako na okasyon? Nagtatampo ka ba sa akin? Jade, please. Sabi ko, pagod ako. Oh, sige. Okay. Una na ako. Good night. I love you. Nagtatampo kaya sa akin yun? Dati,
Lagi naman siya nag-I love you. Ay, siguro pagod lang siya. Ma'am, buksan ko lang po ang pinto. Oh, sige, Manang. Hi, hello. Andiyan si Jade. Ay, opo, nasa loob. Pasok po kayo, ma'am. Jade! Hoy! Kaya! Oh, ang pisa kong makulit. Ano't napasyal ka? May kasama kasi ako. Napakakulit. Gusto ko daw kumustahin. Sino? Hoy, lumapit ka na kay Jade. Minsan, hulaan mo kung sino, ha? Haplusin mo ang face. Baliw ka talaga. Sino kaya ito? Dali. Uy, short hair. Makapal ang kilay. Matangos ang ilong. Lalaki ito, ano? O ano? Nakikilala mo na. May dimples. Huwag mo sabihin. Ay, hindi, imposible. Nakuha mo na yung clue, yung dimples. Now, who's your final answer? Teka, wala naman siya dito sa pinasa. Ikaw lang ko, ha? Zeke? Ikaw ba yan? Yes, Jade. Ako nga. Ay, oh. Bakit bigla ako kinabahan? Narinig ko rin boses niya. Bigla ako na-excite. Boses lang niya yan. Ay, may asawa na ako. Hindi ako dapat tamaan nito. Hoy, Jade! Ano ka ba? Siya ka, no? Ay, nako. Bakit kayo ka lang umuwi? Alam mo, nagtatampo ako sa'yo. Kasi kahit nung kasal ko, hindi ka pumunta. Ang tagal na bago kita huling nakita. Kumusta ka na? I'm sorry ha, that time sobrang busy ako sa work kaya hindi ako pinahagang umuwi ng boss ko. I'm doing good and I'm glad to see that you're fine. Until now, ang ganda mo pa rin, no? Bulero. Oo. Buti na pasyal kayo. Ay, sandali, ano bang gusto niyong kainin? Manang! Huwag na, Jade. Huwag kang mag-alala. Nagdala kami ng food ni Kia. Buti, sinamahan niya ako dito. I really want to see you. Ay, ako rin. Gusto rin kita talagang makita. Kaso, malabo na ngayon. Alam mo na, blind na ang lola mo. Yaan mo, konting tiis na lang yan, Jade. Makakakita ka din. Di ba, sabi naman ng doktor, may chance pa once na mag-succeed yung operation mo. Sana nga, 20% lang yung successful rate nun eh. Kaya hindi na rin ako umaasa. Unti-unti, nasasanay na rin naman Jade, ako. 20% is still a chance. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Magpagaling ka. At lakasan mo ang loob mo sa operation mo para makita mong kagwapuhan ko. Lakas pa rin ang hangin sa ulo mo, no? O siya, kumain na muna tayo. Tama na yung bulahan na yan. Ma'am Jade. Ma'am, tumawag po sa akin si Sir Clyde. Nasa US na po siya. May client meeting daw po. Next week pa daw po siya uuwi. Ah, ganun ba? Ay, Opo. pakausap nga po, Manang. Ay, Biglaan siguro yung alis niya. binaba na po, ma'am eh. Opo, tatawag na lang daw po siya ulit sa inyo. Sige. Sabihan mo na lang ako uli, ha? Opo. Balik lang po ako sa garden, ma'am. Sige, May gagawin pa Manang. ako. Salamat. Uy, Jade. Ang alam ko, hindi ka nakakakita. Pero bakit? Di ka rin yata nakakaramdam. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ay, bakit hindi ba napapansin ng asawa mo? Singlamig na ng yelo. Ano ka ba, Kia? Busy lang si Clyde at nagdo-double kayod yun dahil magastos ang operasyon. Iniiwan ka nga niya lagi mag-isa. Tapos, hindi ka malang maasikaso. Alam mo, sasamahan na lang kaya kita dito until next week. Pwede bang patay ko sumama? Ah? Ito muna rin ako. Teka, sigurado kayo? Okay lang naman ako dito. Sige na, Jade, please. Ngayon lang tayo nabuo ni na Zeki, oh. Tsaka dapat nga matuwa si Clyde dahil may kasama ka dito.
Ikaw talaga. Ano? O, sige na nga. Oo na. Sino yan? Ito. Ay. Ito. Naganda ako ng breakfast para sa'yo. Ha? Si Kaya nagpaalam ng malis eh. Hindi daw na-approve ang leave niya. So ako munang sasama sa'yo dito. Okay lang ba sa'yo? Kakahiya naman. Nag-abala ka pa na nandiyan naman si Manang. 3 araw ka nang nandito, Seki. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko naman sarili ko. Huwag kang mag-alala. Okay lang. This is totally fine with me. Hayaan mo tulungan kita. Susubuan kita, ha? Say, Ah. yan. Yan. The best! Uy, na-miss ko itong tapa mo. Oy, sure ka? Okay ka lang dito? Oo, sinabi nang okay lang ako eh. Madami pa akong lulutuing food para sa'yo. Kaya let me stay a little longer. Ngayon lang ulit tayo nagkasamang dalawa na ganito. Ikaw kasi, nag-asawa ka kagad. Uy, grabe ka. Parang kasalanan ko pa. Ikaw naman, nag-abroad agad. Iniwan mo kami ni Kia. Kasi naisip ko, mas magandang magiging kinabukasan ko dun eh. Mas makakaipon ako. And I want to give you that future. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagsisi ako na hindi kagad kita nilikawan. Inuna kong pangarap ko. Kasi gusto kong maipagmalaki mo ako sa parents mo. Dahil gusto kitang pakasalan. Bakit ngayon mo lang sinasabi ito? Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng chance na sabihin sa'yo. Zeke. Noon pa may pagtingin na ako sa'yo. Ikaw ni minsan ba may naramdaman ka rin sa akin? Ang tagal kitang hinintay. Sa sobrang tagal nga, iniisip ko nga na hindi ako ang gusto mo. Kaya binigyan ko ng chance yung nandyan para sa akin. Pero, malinaw sa akin. Mahal kita noon. Jade, paano kung sabihin ko sa'yo, mahal pa rin kita hanggang ngayon? Zeke, ang kamay ko bitiwan mo. Alam naman nating dalawa, hindi na pwede. Pwede bang kahit ngayon lang, sundin natin ang nararamdaman natin sa isa't isa? Zeke, ikaw mo na, mali ito. Jade, sumama ka na sa akin sa Canada. Doon, mas mapapabilis ang pagaling mo. Makakakita ka na ulit. Zeke, nung magkasama kita muli, alam mo ang saya ko. Gusto kitang piliin. Gusto kong makasama ka habang buhay. Pero mali ito. At kailangan ko itong pagbayaran. Nagtataksil ako sa asawa ko. Sundin mo ang puso mo. Mahal kita. This is our chance. Nagbalik ako para sa iyo. Sige. Mahal na mahal kita. Anong ibig sabihin nito, Jade? Clyde, let me explain. Shut up! Magbihis ka. Lumayas ka sa bahay ko. Sige, sandali lang. Clyde, it's my fault. Zeki, I said get out of my house! Jade, I'll wait for you. Sabihin mo lang kay Kia. I'll wait. Layas! Malinaw sa atin dalawa na hindi ang pagkabulag mo ang dahilan kung bakit lumayo ang loob ko sa'yo. Mahal, I'm sorry. Kahit pinakasalan mo na ako, si Zeke pa rin ang talagang mahal mo. Umiiyak ka gabi-gabi. Umaasa ka na sana siya ang kasama mo at hindi ako. Dati pa man, bulag ka na sa akin. Ako nandyan para sa'yo. Nandyan ba siya nang mamatay ang mama mo? Nung pumasa ka sa board, nandyan ba siya? Nang magkasakit ang papa mo?
Ako laging nasa tabi mo. Pero hindi mo ako makita. Iniisip ko na kung nabulag ka, ako nang hahanapin mo. Pero narinig ko ang usapan niyo ni Kia. At sinasabi mo na hindi mo man lang nakita si Zeki. Tapos ngayon, hindi ako makapaniwala dahil kahit bulag ka na, nagawa mo makiapid at sa loob ng kwarto natin. Ilang araw lang ako nawala. Patawarin mo ako. Ngayon magdesisyon ka. Sasama ka ba sa kanya sa Canada? Inaaya ka niya, di ba? Mahal, ayusin natin ito. Hindi ako bulag sa'yo. Ramdam ko na rin. Kasi hindi mo na ako mahal, kaya ako to nagawa. Binibigyan kita ng layang magdesisyon. Sasama ka ba kay Zeki? O hindi? Tinatanggap mo ba si Clyde na maging kabiyak ng iyong puso habang buhay? Sa hirap at ginawa? Sa sakit man o kalusugan gaya ng sagradong utos ng Panginoon? Opo, Father. Mahal, tara na. Kumain na tayo. Mahal, hindi ako makapaniwala na nakakakita na ako. Sa wakas, napanood ko ng muli itong kasal natin. Salamat sa Diyos at nakakakita ka na uli. Naging successful ang operation sa mata mo. Salamat din, hindi mo ko iniwan. Patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko. Salamat din, Clyde. At pinatawad mo ko. Ang mahalaga, tinupad natin ang ating pangako sa isa't isa. Clyde, mamahalin kita habang buhay sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, gaya ng utos ng Sagradong Panginoon. Mas madaling gamutin ang pagkakabulag ng paningin kaysa sa pagkakabulag sa pag-ibig na matagal nang nasa iyo pero hindi mo makita. Mas lalong tumibay ang pagsasama naming mag-asawa. Biniyayaan din kami ng isang supling. Kamukhang kamukha ito ni Clyde. Ang unang bunga ng aming pagmamahalan. Ako po si Jade. At ito ang aking buhay. Ang kasal ay sagrado na hindi dapat binabaliwala dahil ito'y sumpaan ng dalawang pusong nagmamahalan sa harap ng altar. Mga nagsiganap, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, June Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Jade. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Tricia Shaina Gatchalian. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang dalaga at kung paano niya natutuhan na higit na mas mahalaga ang kagandahang loob kaysa sa pisikal na kaanyuan ng isang tao. Siya ay si Anika. Anika ang pangalan ko. Pero ni minsan, hindi ako tinawag ng mga nakakakilala sa akin sa totoo kong pangalan. Dahil ang tawag nila sa akin ay Pango. Kaya mula nang nag-aaral pa lang ako, sinabi ko na sa sarili ko na pagdating ng panahon, magpapa-nose job ako
at ipakikita ko sa kanila na higit akong maganda kesa sa kanila. Ano sa tingin mo, Hana? Maganda pa itong bago kong glasses? Hoy, mahal to ah. This is what you call transition glasses. Umiitim ito kapag mainit. Parang nagiging shades. Tapos may anti-blue light din to para maprotektahan ang eyes natin from the radiation. Ah, okay. Maganda. Gusto ko rin yan. Dapat pinalagyan mo ng tali, Anika. Ano? Sabi ko, dapat pinalagyan mo ng tali ang salamin mo. Bakit? Para hindi malaglag. Kasi wala kang nose bridge, oh. Oy, Bal, ano ba? At least, ako, nose bridge lang ang problema ko. Eh, ikaw, ang baho ng hininga mo. Ew! Ang may imburnal. Ano sinabi mo? Oo, huwag ka nang kumibo kaya. Totoo naman yung tama sinabi ko eh. Tama na kayong dalawa. Magsisimula na naman kayo eh. Talo niyo pa yung mga teenager kung mag-ukrayan. Umilas nga kayong professional. Nasa trabaho tayo eh. Ha? Mga disente naman kayong tao. Wow! Akala mo naman kung sinong napaka-prim and proper mo. Pero pwede mo pang ibalik yan sa paggawa ng salamin, Anika. Para naman huwag malaglag. Sayang yan. Bal, ano ka ba? Di ka ba titigil? Oo na. Alam mo, umanda ka sa akin, Bal, ha? Kapag naipaayos ko tong ilong ko, talagang huyo ka sa akin. Ha? Yan! Nakapaghulog na ako sa savings account ko. Konting-konti na lang, makakapagpaayos na ako ng ilong ko. Anika? Ma, bakit? Juan, may pera ka ba dyan? Ho? Bakit? Hira muna ako. Yun naman ay kung may pera ka lang. Bakit nga po? Pambili ng gamot ang kuya mo. Minsan kasi, sumasakit pa rin yung binti niya pagkatapos siyang operahan. Bakit? Yung asawa niya? Alam mo naman, marami pang ibang pinagkakagastusan ng mag-asawa. Yung 3 nilang anak, nag-aaral na. Kaya to the rescue ka na naman. Ay, naku. Tulungan na muna natin sila. Kasi na maaksidente sa motor ang kuya mo. Napakarami nilang ginastos sa ospital. Kaya hanggang ngayon, hindi pa sila nakakabangon. Bakit? Kasalanan ba natin nagkaganyan si kuya? Siyang hindi nag-iingat eh. Kung magpatakbo kasi ng sasakyan palaging harurot. Anika, hindi naman ginusto ng kuya mo ang nangyaring aksidenteng yun. Wala akong pera, ma. Ay, Manghiram na lang kayo sa iba. siya. Sige. Tutulong ako sa iba, tapos sarili ko. Hindi ko matulungan. Ako, bago kayo. Sarili ko muna. Hi, Wency! Kumusta? Magaling ka na ba? Baka naman you need more rest pa. Oo, ayos na ako, Anika. Na-miss ka namin dito sa office. Gusto mo sabay na tayo mag-lunch mamaya? Ayos lang naman. Sabay din kami ni Bal eh. Sama ka na lang sa amin. Ay, sige, huwag na. Kami na lang ni Hana ang kakain together. Ay, siya nga pala. If you need help sa mga backlogs mo sa trabaho, nandito lang ako. And I'm willing to help. Sige. Salamat, Anika, ha? You're welcome in advance. Sorry ho. Walang yakang waitress ka. Hindi ka ba marunong mag-ingat, ha? May trabaho pa ako from 1 to 5 p.m. Anong gusto mo mangyari? Pumasok ako sa opisina na ganito ay tsura? Tingnan mo! Yung kulay puti kong blouse, kulay brown na dahil sa kape! Hindi lang
na ako nagpipigil. Baka kanina pa kita nasabunutan eh. Anika, tama na yan. Hindi naman kasi niya sinasadya. Ang sabihin mo tatanga-tanga yan. Waitress ka na nga lang, hindi mo pa magawa ng maayos sa trabaho mo? Tama na. Halika na. Oh, ano nangyari? UNC, Nandito rin pala kayo? Anika, Ay, naku, nakakainis. natapunan ka ng kape? Oo! Paano tatanga-tanga kasi yung waitress na yan? Uy, konti lang naman ah. Matutuyo rin yan, mamaya. Buti nga, kape lang eh. Hindi sabaw na malansa. Masyado mo naman pinalalaki yung problema. Pwede ba tumigil ka? Hindi ka kasali sa usapan, ha? Tabi nga dyan. Ay, nako. Alam mo kung anong pangit kay Anika? Ha? Hindi naman talaga ilong niya eh. Kundi ang ugali niya. Anika, Oh, bakit kuya? Kung manghihiram ka ng pera, wala ako ipapahiram sa'yo, ha? hindi. May pakikiusap sana ako sa iyo eh. Ano yun? Magpapacheck up kasi ako bukas. Sasamahan ako ng ate mo. Eh, total, Sabado naman, baka pwedeng ikaw munang magbantay sa mga pamangkin mo. Ayoko. Anika, Ang kukulit ng mga anak mo, kuya. At saka tiyak, pipila kayo sa klinik. Eh, baka abutin na naman kayo ng hapon. Rest day ko bukas. At gusto ko mag-rest. Ayoko ma-stress. Ako na lang, Ronel. Oh, ayan naman pala ang Wonder Lola eh. O, maiwan na kita, kuya. May lakad pa ako. Ronel, ma, pagpasensyahan mo ng kapatid mo, ha? mula nung bata pa siya, hindi na nagbago si Anika. Kapag ayaw niya. Kapag gusto niya. Ewan ko ba kung bakit ganyan siya? Parang wala man lang malasakit sa ibang tao. Siguro ho dahil sa mga pangungot niyang naranasan niya noon. Bata pa lang, tampulan na siya ng tukso. Madalas tinatawag siyang ampon kasi ibang mukha niya sa amin eh. Naging manhid siya para protektahan ang sarili niya sa mga masasakit na salitang sinasabi ng ibang tao sa kanya. Pero nawala naman siya ng pagpapahalaga sa mga taong tanggap siya. Kahit sino man siya at ano man ang kanyang itsura. ha? Anong sabi mo, Anika? Sabi ko, I have saved enough money. Kaya magpapayos na ako ng ilong ko. Nag-file na ako ng leave. Ganon? Oh, Okay. eh bakit parang hindi ka man lang excited for me, girl? Okay lang ba sa'yo kung magiging honest ako? Oh, oo naman. Bakit? Ano ba gusto mo sabihin? Alam mo, nung first time kitang nakita, ang first impression ko sa'yo, matalino at dissenting tao. Ay, totoo naman. Di ko napansin na may problema yung ilong mo eh. Kahit na nung matagal na tayo magkasama, hindi ko nakikita na ang ilong mo bilang kapintasan. Kasi naman, mababa ang standard mo sa beauty, girl. Nung tumatagal at lalo na kitang nakikilala, alam mo kung anong na-realize ko? Masyado ka nakatutok sa physical mong itsura. Kaya hindi mo nakikita, nagiging pangit ka na. Dahil sa pag-uugali mo, sa pakikitungo mo sa ibang tao, sa pagsasalita mo. Hana? Kahit na hindi ka magpa-nose job, maganda ka. At mas gaganda ka kung magiging sensitibo ka sa mga binibitiwan mo salita at sa pakikibagay mo sa ibang tao. Kaya kung ako sa'yo, yung libo-libo mong naipon para sa pagpapagawa ng ilong mo, gamitin mo na lang sa mas makabuluhang bagay at ang pag-aksayahan mo ng panahon, ang pagsasaayos ng relasyon mo sa ibang tao, sa pamilya mo. Yun ang mas mahalaga, Anika. Ang katawan natin, kapag tayo namatay, kahit gaano pa kaganda, uuurin lang naman.
Pero ang ugali natin, ang mga nagawa at nasabi natin sa kapwa, yun ang habang buhay natitimo sa kanilang puso at alaala. Oh, Anika. Kanina ka pa dyan nakatulala. Malamig na ang pagkain mo, hoy. Nilalangaw na yung kape mo. Ma, Bakit? pangit ba ako? Ano? Sabi ng mga kaklase ko noon, ang pangit-pangit ko raw. Kaya wala ako ibang pangarap noon, kundi ang maging maganda. Walang ina magsasabing pangit ang kanyang anak. Para sa amin, ang lahat ng sanggol na aming iniluwal ay maganda. Dahil biyaya sila ng Panginoon. Pangit ba ugali ko, Ma? Anika, Kung ang ugali ko ang pagbabasehan, magiging proud ba kayo sa akin? Hindi nyo na kailangan sumagot. Buntong hininga mo pa lang, alam ko na ang ibig niyong sabihin. anak, ito lang ang tatandaan mo. Mahal at tanggap ka namin ng mga kapatid mo. Lalo na ng Kuya Ronel mo. Mahalaga ka sa amin, Anika. Ano to? Bagong sofa at bagong TV? Ayos ba, Kuya? Akala ko sa ibang bahay ako nakapasok eh. Gula-gulanit na yung sofa natin, kaya sabi ko, mas mabuti pa bumili na ng bago. Ayos. Makakapanood na ako ng basketball. Matagal na palang sira yung TV natin eh. Hindi kayo nagsasabi sa akin. Plano sana naming maghahati ni Mama para makabili eh. Mula ngayon, kapag may problema dito sa bahay, sabihin nyo na lang sa akin, Kuya. Hmm? Baka makatulong ako. Ha? Ay, siya nga pala, oh. Eto, konting halaga lang yan. Ha? Gamitin mo na yan sa susunod mong check-up. Naku. Kumusta na nga pala yung binti mo? Makakalakad ka pa raw ba ulit? Kailangan lang ng therapy. Salamat dito, Anika. Malaking tulong ito. Kuya, pasensya ka na ha. Mula ngayon, susubukan kong mas maging mabuting tao. Alam kong mahirap, pero alam ko, kaya ko. Dahil naririyan kayo. Hindi bigla ang pagbabago ang nangyari. Dahan-dahan, paunti-unti. Hanggang sa mas naging aware na ako sa ugali ko at sa perception ng ibang tao sa akin. From selfish, sinusubukan ko na ngayon maging selfless. Tama si Hana. Hindi ang panglabas na kaanyuan ang problema ko, kundi ang aking pag-uugali. Ang itsura natin, maaaring maremedyohan, pero kapag hinayaan natin maging masama tayong tao, mahirap nang magbago, unless sisikapin mo talagang magbago. Ako po si Anika, at ito ang aking buhay. Ang tunay na kagandahan ay nakikita sa kung gaano kabusilak ang puso ng isang tao. Pakarigsigan na, Susan Robles, Rosana Villegas, James Quaton, Phil Cruz, Jonel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Anika. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Puyar. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang lalaki na matagal na ikinulong ang sarili sa rehas ng nakaraan. Siya ay si Danson. Bago ko nakilala ang asawa ko ngayon, meron akong naging karelasyon kung saan ako nagkaroon ng isang anak. Subalit dahil hindi ko pa alam noon kung paano bumuo ng isang pamilya, tinakasan ko ang aking responsibilidad. Wala akong kaalam-alam. Nahahabulin ako ng pagkakamaling yon hanggang ako ay nabubuhay. Pasensya ka na muna. Ito lang ang kinita ko ngayong araw sa maghapong pamamasada. Mahal ng gasolina eh. Nagbigay pa ako ng boundary kay Dagul. Hindi ka pa rin ba nakakahanap na ibang trabaho? Wala pa rin eh. Danson, kailangan nating magdoble kayod ngayon. Nag-aaral na sa elementarya ang dalawa nating anak. Oo nga, pasensya ka na. Ginagawa ko naman ang lahat. Kung saan-saan ako nag-a-apply. Pati nga boy sa gasolinan, pinatulang ko na. Kaya lang, wala talagang tumatanggap sa akin eh. Ay, kakarampot din ang kinikita ko sa paglalabada. Paano natin may tataguyod ang pamilya natin kung ganitong sitwasyon natin lagi? Nagbabayad tayo ng upa, nagbabayad ng ilaw, tubig. Ang daming kailangan bayaran, tapos kita natin kakarampot. Kakausapin ko si Dagul bukas. Baka maaaring tulungan niya akong makahanap ng maayos na mapagkakakitaan. Ay, ilang taon na tayong nagsasama pero ganito pa rin ang uri ng buhay natin. Isang kahig, isang tuka. Ayan mo, pare. Kakausapin ko si Bossing. Baka pwede ka ipasok kahit kahero dun sa isa niyang shop. Naku, salamat, Dagul. Konting tiis pa, pare. Makakaraos din kayo. Noon pa, ganyan ang iniisip ko. Pero hindi pa rin kami nakakausan, pare. Siyaga lang. Ako nga, ganyan din ang buhay ko nun eh. Buti na lang natuloy sa abroad si Mrs. Kaya kahit paano, nakagiginhawa na kami ngayon. Teka, pare. Si Maring Mona, ayaw mo ba mag-abroad? Paanong dalawang bata? Sino mag-aalaga? Pareho pa namang babae. Yung nanay mo. Naku, matanda na si nanay. Pare, kung gusto niyo makaahon sa buhay, kailangan niyo subukin lahat ng paraan. Oh, 500 yan. Ito, Nay. Naku, huwag na ho, Nay. Ay, naku. Huwag mo nga akong pairalan ng pride mo, Danson. May pamilya na ako pero sa inyo pa rin ako umaasa hanggang ngayon. Nakakaya na ho. Kaysa naman magutom ang mga apo ko. Nay, O sige, nakunin mo na yan at ibili mo ng bigas. Yung mukha mo, hindi na naman ma-drawing. madalas iniisip ko, siguro, ito nang parusa sa akin ng Diyos. Saan? Sa ginawa ko kay Ira at sa anak namin. Yung ulam mong ka-live-in noon. Oo, siguro, pinarurusahan ako ng Diyos dahil inabandon ako sila. Ipinaparamdam sa akin ng Diyos ang parehong hirap na pinagdaanan ng mag-ina ko. Danson, ganyan ba ang pagkakakilala mo sa Diyos? Ha? Dahil ako, ibang pagkakakilala ko sa Kanya. Ang alam ko, punong-puno ng pagkahabag sa atin ng Panginoon at ayaw niyang nahihirapan ang Kanyang mga anak. Pero kung ganyan ang naiisip mo, marahil may kailangan kang gawin. Ano po yun, Nay? Ano? Anong sinabi mo?
Hanapin ko si Ira at yung anak ko. Para saan? Bakit? Muna hanggang ngayon, nakukonsensya pa rin ako dahil sa ginawa ko sa kanila. Inabandon ako sila nung panahong kailangan nila ako. O ngayon, kapag nahanap mo sila, anong gagawin mo? Susuportahan mo yung anak mo? Hindi mo nga kami mabigyan ng maayos na buhay. Daragdagan mo pa yung responsibilidad mo. Hindi naman. Hingi lang ako ng tawad sa kanila. Sa tingin mo ba, papayag ang dati mong karelasyon na hindi mo sila sustentuhan? Baka nga matagal ka na rin hinahanap nun eh. Kapag nagpakita ka sa kanila, baka ipakulong ka pa niya o kaya hut-hutan ka ng pera. Hindi naman siguro. Paano kung oo, Aber? Anong gagawin mo? Mona, Ang mabuti mong gawin, maghanap ka ng maayos na trabaho. Nang sa ganun, guminawa ang buhay natin. Hindi yung puro ka konsensya. Oh, siguruhin mong hindi ka short, ha? Baka maubos lang ang sweldo mo sa kaabono. opo, boss. Libre na rito ang pagkain mo sa tanghali, kaya makatitipid ka, ha? Salamat po. Alam mo, kung hindi ka inirekomenda ni Dagul, hindi kita tatanggapin. Pero sabi niya sa akin, maaasahan at masipag ka raw magtrabaho. Kaya ikaw ang kinuha kong kahero. Nako, wag na wag mong ipapahiya ang kaibigan mo, ha? Pagbubutihin ko pong pagtatrabaho. Mabuti naman. Sige na. Sige. Salamat po ulit. Okay lang, sige. Salamat naman. Magkakaroon na ako ng regular na trabaho. Nagtatrabaho ka na maghapon, namamasada ka pa ng tricycle sa gabi. Danson, natutulog ka pa ba? Nay, kanin niyo ho. Kain po kayo. Ayos lang ako, Nay. Aba Mona, saan ka pa makakahanap ng asawa na ganyang kasipag? Nagpapasalamat nga po ako dahil nakakuha na siya ng matinong trabaho. Kahit hindi ho ganun kataas ang sweldo, pero medyo magaan na po ngayon ang takbo ng buhay namin. Tapos na akong kumain. Maiwan ko na kayo, Nay. Salamat po sa pagbisita niyo rito sa amin. At ito sa mga dala niyong grocery, ho. Sige na't lumakad ka na't mahuli ka pa sa trabaho niya. Nay, kain lang ho kayo, ha? Ay, Ito pa. nahanap na ba yung una niyang nakarelasyon? Si Ira. Ho? Ang alam ko hinahanap niya ang kanyang mag-ina. Danson, Ira, pasensya ka na. Matagal ka naghintay. Naka-work from home kasi ako eh. May kausap ako kaninang kliyente. ayos lang. Ano, kumusta ka na? Ang tagal natin hindi nagkita. Buti eto't nagkaharap na tayo. Teka, bakit mo nga pala ako hinanap? Ira, Gusto mo bang makita yung anak mo? Naku, mamaya pa yung darating. Nagtitraining sa archery. ganun ba? Teka lang ha, ikukuha kita na maiinom. Huwag na. Ah? Talaga lang hinanap kita kasi gusto kong humingi ng tawad. Hanggang ngayon kasi nakukonsensya pa rin ako sa ginawa ko sa inyong mag-ina. Naku, nakalipas na yun. Oo, nung una nagalit ako sa'yo, pero may mga pangyayari talagang sa una, kala natin dihado tayo. Pero may mas mabuti palang kahihinatnan. Dahil nga sa nangyari, mas naging wais akong babae. Kaya tingnan mo, nakahanap ako ng asawa, mabait, responsable. Kaya tinanggap ko na hindi tayo para sa isa't isa. At may ibang planong Diyos. Totoo bang sinasabi mo? Oo. Wala naman akong sama ng loob sa'yo. Ang totoo, gusto rin sana kitang hanapin para makita ka ng anak ko. Kasi alam niya namang hindi ang asawa ko ngayon ang tatay niya. Kaya lang, hindi ko alam kung paano kita makukontak. Mabuti na lang, hinanap mo kami.
Mula noon, akala ko pinahihirapan ako ng Panginoon dahil sa ginawa ko sa inyo. Alam mo, hindi ka sa akin dapat humingi ng tawad, kundi sa sarili mo. Kasi ako, matagal na kitang napatawad. Pero ikaw, baka hindi mo pa napapatawad ang sarili mo. Saan ka galing? Sa ex mo? Nahanap mo na sila? O anong sabi sa'yo? Mona, Humihingi ng sustento. Huh. Porket nakakuha ka na ng matino-tinong trabaho, ang lakas na ng loob mong makipagkita sa dati mong karelasyon. Eh, hindi pa nga natin natatapos bayaran yung mga utang natin eh. alam mo, Mona, sa totoo lang, baka nga ako pang sustentuhan niya kung nakita niyang ganitong klase ng buhay natin. Oh, ano? Oo, mayaman ang napangasawa ni Ira. May maayos din siyang trabaho. Sa madaling sabi, hindi niya ako kailangang kututan ng pera gaya ng iniisip mo. Pwede mabuti. Hindi mo kasi ko naunawaan eh. Hinanap ko sila para gumaan ang pakiramdam ko. Para magawa ko ng bagay na dapat noon ko pag ginawa. Ang makahingi ng tawad sa kanya. At mapatawad na rin ang sarili ko. Kung hindi ko sila hinanap, siguro habang buhay kong papasanin ang pagkakamaling minsan kong nagawa. Habang buhay kong isiping lahat ng hindi magandang nangyayari sa akin at sa ating pamilya ay kaparusahan sa akin ng Diyos dahil sa ginawa ko sa aking mag-ina. Pero ngayon naisip ko, mali ang lahat ng iniisip ko. Pasensya ka na. Gaalala lang kasi ako. Siyempre, hindi ko naman alam kung anong magiging resulta ng desisyon mo. Ngayon, alam mo na. Ngayon, pareho na tayong makakatulong na mahimbing sa gabi. Kumain ka na ba? Kumain na tayo. Hinintay kita kaya hindi pa ako naghahapunan. Mona, pangako, gagawin ko ang lahat para makaahon tayo sa hirap. Maawain ng Diyos. Tutulungan niya tayo. Madalas, masyado tayong malupit sa sarili natin. Pero tama si nanay. Ang Panginoon, mahabagin at hindi niya gustong pahirapan ang kanyang mga anak. Sa mga pagsubok na hinaharap natin, nais niyang matuto tayo para mas maging matatag at wais tayong tao. Dahil sa karanasan kong yun, natutuhan ko kung gaano kahalaga ang pagtanggap sa ating nagawang pagkakamali. Paghingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin. At higit sa lahat, ang pagpapatawad sa ating sarili. Ako po si Danson, at ito ang aking buhay. Ang Panginoon ay laging nakahanda upang tayo ay patawarin. Iyon din sana tayo sa ating kapwa at sa ating sarili. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jun Ligaspi, at Phil Cruz sa papel na Danson. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutliang. La musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay.